Bumubuhos ang langit. Iyon ang tanging nasa isip ni Ara habang mahigpit na iwinawasiwas ang payong laban sa hangin na tila may sariling galit. Bawat patak ng ulan ay parang maliliit na batong bumabagsak sa yero ng mga bubong, lumilikha ng isang malakas at nakakabinging ingay sa buong eskinita ng tondo. Malamig ang hangin, tumatagos sa manipis niyang jacket at hanggang sa kanyang mga buto. Pagod na pagod siya. Ramdam niya ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, mula sa maghapong paglilinis ng sahig at bintana sa isang nagtataasang gusali sa Makati. Ang tanging nagpapalakas sa kanyang loob ay ang isipin ng baon niyang kanin at adobong nakabalot pa sa dahon ng saging at ang maliit ngunit malinis niyang kwarto sa boarding house. Ilang hakbang na lang at nasa kanto na siya nang biglang may pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, sa tabi ng isang basurahan, may isang anino, isang lalaki, nakayuko, at pilit na isinisilong ang isang maliit na bata sa kanyang dibdib. Ang damit ng lalaki ay manipis na t-shirt lang, basang-basa, at yapos na yapos sa kanyang katawan. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Ara ay ang bata. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa lamig, kundi tila sa takot. Huminto si Ara. Nagsalubong ang kilay niya, bumubulong sa sarili. Umuwi ka na, Ara. Gabi na. Pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang may sariling isip ang mga ito na gustong lumapit. Muling kumidlat at sa saglit na liwanag, nakita niya ang mukha ng bata. Mga 5 taong gulang siguro. Nakatingin ito sa kanya, ang mga matay malaki at bilog, puno ng pagtataka at kaunting pag-asa. Parang may kung anong pumiga sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang sarili niyang pagod at gutom. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Napansin ng lalaki ang kanyang paglapit at agad na itinaas ang ulo. Magulo ang buhok nito. May ilang araw ng balbas at ang mga matay pagod na pagod. May bahid ng pag-iingat sa kanyang mukha. Anong kailangan mo? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang at paos. Hindi agad nakasagot si Ara. Inilahad niya ang payong. Para sa inyo po. Mas kailangan niyo lalo na ng bata. Tinitigan lang siya ng lalaki na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Umiling ito. Hindi, okay lang kami. Sir, nanginginig na po ang anak niyo. Pilit ni Ara. Ang boses ay naging mas malambing. Tanggapin niyo na po. Nag-aalangan man ay kinuha rin ng lalaki ang payong. Habang inaayos nito ang pagkakasakop sa kanila ng bata, inilabas ni Ara ang kanyang baon mula sa supot. Ito po, pagkain, hindi pa po nagagalaw. Muling napatingin sa kanya ang lalaki at sa pagkakataong ito, may halong pagkamangha sa kanyang mga mata. Miss, sigurado ka? Paano ka? Okay lang po ako. Malapit na ang bahay ko. Para po sa bata, sabi niya. At inilagay ang balot ng pagkain sa kamay ng lalaki. Binuksan niya ang kanyang palad at nakita ang ilang baryang natira sa kanyang pamasahe. Kinuha niya ang lahat ng yon at inilahad sa lalaki. Ito pa po. Pasensya na. Iyan na lang ang natira sa akin. Doon na tuluyang natigilan ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Pinipigilan ito. Hindi, sobra-sobra na to. Maraming salamat. Pero hindi ko matatanggap iyan. Ngumiti si Ara ng bahagya. Sige po, kayo po ang bahala. Tumalikod na siya, handa nang suungin ang ulan pawi. Mabuti na to. Nakatulong siya kahit paano. Pero habang papalayo, hindi maalis sa isip niya ang mga mata ng bata. Paano kung magkasakit ito? Saan sila matutulog ngayong gabi? Huminto siya muli. Napapikit siya ng mariin. Nababaliw ka na ba, Ara? Bulong niya sa sarili. Pero mas malakas ang tibok ng kanyang puso kaysa sa sinasabi ng kanyang isip. Huminga siya ng malalim
at muling humarap sa mag-ama. Nakatingin pa rin sila sa kanya. Tila nagulat na bumalik siya. Lumapit siya. Ang mukha ay basang-basa na ng ulan. Alam kong kakatwa itong sasabihin ko at hindi niyo naman po ako kilala. Simula niya medyo nauutal. Pero kung wala po kayong matutuluyan ngayong gabi, may maliit po akong kwarto. Pwede po kayong magpalipas ng gabi doon para lang po hindi magkasakit ang bata. Ang lalaki ay natulala. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi niya naproseso ang narinig. Seryoso ka? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Ara. Opo, halika na po. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagsimula na siyang maglakad. Umaasang susunod sila. At pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Sabay-sabay nilang tinahak ang makipot at maputik na eskinita. Ang bawat bahay ay dikit-dikit. Ang bawat bintana ay tila may mga matang nagmamasid. Ang amoy ng basura at ng basang lupa ay humahalo sa hangin. Para kay Ara, ito ang kanyang mundo. Ngunit para sa lalaking sumusunod sa kanya, ramdam niyang ito ay isang ibang planeta. Nakarating sila sa isang lumang gusali na gawa sa kahoy, ang pintura ay bakbak na. Umakyat sila sa makitid na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay may kasamang alatiit. Huminto si Ara sa tapat ng isang pinto na may numerong 7. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Bago niya ito ipasok sa seradura, humarap siya sa lalaki. Pasensya na po sa itsura ng tutuluyan niyo. Maliit lang po talaga. Ngumiti lang ang lalaki. Isang pagod, ngunit tila taos-pusong nangiti. Miss, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, kahit sahig lang ay isang palasyo na para sa amin. Ngumiti pabalik si Ara at binuksan ang pinto. Ang silid ay maliit. Kasya lang ang isang papag na nagsisilbing kama, isang maliit na mesa na may 2 bangkito at isang aparador na kinakalawang na pero malinis ito. Maayos ang pagkakatupi ng kumot sa kama at walang alikabok sa sahig na semento. Pumasok si Ara at isinabit ang basang jacket. Sumunod ang mag-ama. Tumingin sa paligid ang lalaki at nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagod at pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang halo ng pagkabigla, pagkalito, at parang hiya. Nakatayo lang ito sa may pintuan, hawak-hawak ang kamay ng kanyang anak, habang tinititigan ang bawat sulok ng kwarto na para bang sinusuri ang isang obrang sining. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa nag-iisang papag, sa manipis na kutsyon, sa mga damit ni Ara na nakasampay sa isang sulok. Napayuko ang lalaki at sa saglit na yon, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya, nakita ni Ara ang pag-igting ng kanyang panga. Tila may isang malakas na emosyon na dumadaloy sa loob niya, isang bagay na pinipigilan niyang lumabas. Nang muli siyang tumingin kay Ara, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong sa sarili nitong kaluluwa, ano itong ginagawa ko? Para kay Miguel, ang katahimikan ay may tunog ng aircon na may banayad na ugong o ang malayong tiktak ng isang mamahaling grandfather clock sa pasilyo ng kanyang mansyon. Ngunit dito, sa maliit na kwartong ito, ang katahimikan ay may kasamang tunog ng humihinang ambon sa yero at ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak. Nakatulog si Leo sa nag-iisang papag, sa ilalim ng isang kumot na amoy, sabon panlaba at sikat ng araw. Agad itong nakatulog pagkatapos kumain ng adobong bigay ni Ara. Tinitigan ni Miguel ang kanyang anak, ang tagapagmana ng De La Cruz Empire, na natutulog ng mahimbing sa kama ng isang babaeng halos walang-wala, na para bang ito ang pinakamalambot na higaang nahimlayan niya. Isang matinding dagok ng pagkakasala ang bumayo sa dibdib ni Miguel. Nandito siya, si Miguel de la Cruz, na kayang bilhin ang buong building na ito nang hindi man lang nababawasan ang laman ng kanyang bank account.
Nakaupo sa malamig na sementadong sahig, nagpapanggap na isang kahig, isang tuka. Ang kabutihan ng dalaga ay parang sampal sa kanyang mukha. Bawat kilos nito, bawat salita, ay lalong nagpapabigat sa kasinungalingang binuo niya. Si Ara ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Inilabas niya ang isang manipis na banig at inilatag ito sa sahig sa tabi ng papag. Iyon siguro ang kanyang magiging higaan. Mike, di ba? Tanong ni Ara. Ang boses ay mahina. Ayaw magising ang bata. Pasensya na. Hindi ko na itanong ang pangalan mo kanina. Oo, Mike. Sagot ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang sariling boses. At siya si Leo. Tumango si Ara at ngumiti. Kumain ka na rin, Mike. May natira pang kanin. Umiling si Miguel. Huwag na. Busog na ako. Salamat. Isang kasinungalingan na naman. Kumakalam ang kanyang sikmura, pero parang may nakabarang bakal sa kanyang lalamunan. Paano niya malulunok ang pagkain sa harap ng babaeng ito na isinuko ang sariling hapunan para sa kanila? Naupo si Ara sa isang maliit na bangkito. Kaharap niya. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Bakit mo to ginagawa? Hindi napigilang itanong ni Miguel. Nag-angat ng tingin si Ara, tila nagulat sa tanong. Ang alin? Ito. Ang pagpapatuloy sa amin. Hindi mo kami kilala. Pwede kaming maging masamang tao. Ngumiti si Ara. Isang matamis at pagod na ngiti. Nakita ko ang sarili ko sa inyo. Noong bata ako, naranasan din namin ng nanay ko na halos wala kaming matuluyan. May isang pamilyang kumupkop sa amin kahit isang gabi lang. Hindi ko malilimutan yon. Sabi ng nanay ko, ang kabutihan dapat ipinapasa. Tumingin siya sa natutulog na si Leo. At saka, walang masamang tao na may anak na kasing amo ni Leo. Parang sinaksak muli ang puso ni Miguel. Ang nanay mo, nasaan siya ngayon? Tanong niya, para maiba ang usapan. Biglang lumamlam ang mga mata ni Ara. Nasa probinsya, may sakit siya. Kaya ako nagsisikap dito sa Maynila para mapagamot siya. Walang bahid ng pagrereklamo sa boses niya. Isang simpleng pagsasalaysay lang ng katotohanan ng kanyang buhay. Para kay Miguel, isang bilyonaryo na ang pinakamalaking problema ay kung paano makahanap ng taong totoo. Ang problema ni Ara ay sampal ng realidad. Ito ang tunay na laban sa buhay. At sa harap ng lahat ng ito, nagawa pa rin niyang maging mabuti. Pasensya na, sabi ni Miguel. Okay lang, sagot niya. Kaya natin to. Napansin ni Miguel ang isang maliit na electric fan sa sulok. Mukhang luma na ito at hindi gumagana. Ang init sa loob ng kwarto ay nagsisimula ng maging alinsangan. Sira ba yan? Tanong niya. Tumatayo. Ay oo, ilang linggo na. Wala pa akong panahon at perang pampagawa. Patingin ako. Baka kaya kong ayusin. Nag-alinlangan si Ara, ngunit pumayag din. Inabot niya ang fan kay Miguel. Sa loob ng ilang minuto, kinalikot ito ni Miguel gamit ang kakarampot na gamit na nakita niya sa isang kahon, isang luma at kinakalawang na screwdriver at isang rolyo ng electrical tape. Sa mansyon, mayroon siyang mga tauhan para sa ganitong gawain. Ngunit lumaki siyang mahilig magbutingting ng mga bagay-bagay, isang lihim na libangan na hindi alam ng kanyang ama. May ilang wire na maluwag. Dinikit niya ito ng maayos gamit ang tape. May tornilyong kailangang higpitan. At nang isaksak niya ito, umikot ang ilisi. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ara. Wow, ang galing mo naman. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang kabaliwang ito, nakaramdam si Miguel ng isang tunay na emosyon na walang halong pagkakasala. Ang simpleng saya ng pagiging kapaki-pakinabang. Ang paghanga sa mga mata ni Ara ay mas may halaga kaysa sa anumang papuri na natanggap niya sa isang business meeting. Salamat ha, sabi ni Ara
Habang itinatapat ang fan sa direksyon nilang tatlo, ang hangin ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang mga balat. Nang gabing iyon, habang si Ara ay natutulog na sa kanyang banig, hindi mapakali si Miguel. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa pader, at binabantayan ng kanyang anak. Ang isip niya ay lumilipad. Ito ba ang hinahanap niya? Isang pusong ganito kadalisay? Oo, pero paano kung malaman niya ang totoo? Ang puot na papalit sa kabutihang ipinapakita niya ngayon ay tiyak na mas masakit. Sa labas, sa kabilang kalsada, isang itim na kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, isang lalaking nakasuit ang may hawak na kamera na may long lens. Bawat kuha niya ay malinaw. Ang bintana ng kwarto ni Ara, ang anino ni Miguel na nakaupo sa loob. Sunod-sunod na nag-flash ang kamera. Bawat isa ay isang piraso ng ebidensya na ipapadala sa iisang tao. Kinuha ni Miguel ang kanyang luma at gasgas na cellphone mula sa bulsa. Ang props niya para sa pagpapanggap. Ngunit sa ilalim ng kanyang bag, nakatago ang tunay niyang cellphone. Maingat niyang kinuha ito. Tinitiyak na naka-silent mode. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang 10 missed calls mula sa kanyang personal assistant at 20 mula sa kanyang abogado. At pagkatapos, isang mensahe na nagpatigil sa kanyang paghinga. Galing ito sa kanyang abogado. Sir Miguel, Don Ricardo is demanding an urgent meeting. He is furious. Napalunok si Miguel. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Nagsisimula pa lang ang kanyang paghahanap. Ngunit tila natuntun na siya ng mundo na kanyang tinatakasan. Ang kanyang ama. Nahanap na siya ng anino ni Don Ricardo de la Cruz. Kinabukasan, gumising si Ara sa isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy sa kanyang munting kwarto. Amoy ng bagong saing na kanin at pritong itlog. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig at ang unang nakita niya ay si Leo. Nakaupo sa bangkito habang masayang sinusubuan ng kanin ni Mike. Ang maliit na electric fan na inayos nito kagabi ay tahimik na umiikot, nagbibigay ng banayad na hangin. Sa isang saglit, parang hindi ito ang kanyang kwarto, parang isa itong tahanan. Gising ka na pala, bati ni Mike, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nawala na ang pagod at pag-iingat sa kanyang mga mata kagabi. Napalitan ito ng isang bagay na mas kalmado, mas panatag. Pinakilaman ko na ang bigas mo. Babayaran ko na lang kapag... Huwag mo nang isipin yun, putol ni Ara, kasabay ng isang ngiti. Tamang-tama, gutom na ako. Tara, sabay-sabay na tayo. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na, tila isang panaginip para kay Ara. Ang kanyang maliit at malungkot na kwarto ay nagkaroon ng buhay. Sa umaga, bago siya pumasok sa trabaho, ipinaghahanda niya sila ng almusal. Sa gabi, pag-uwi niya, madadatnan niyang malinis ang kwarto at nakangiti si Leo na sasalubong sa kanya. Si Mike, sa kabila ng magaspang nitong itsura, ay may angking talino at galing sa mga kamay. Inayos nito ang tumutulong gripo, ang umuugang lamesa, at maging ang sira-sirang zipper ng kanyang bag. Para silang isang maliit na pamilya. At ang damdaming iyon ay nagbibigay ng kakaibang kilig at init sa puso ni Ara. Nagsimula siyang umasa, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang hapon, habang naglalabas sila ng damit sa labas, pasimpleng kinuha ni Mike ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Kunwari may tinitingnan lang ito, pero napansin ni Ara ang pagkunot ng noo nito at ang bilis ng pagtipa ng kanyang mga daliri na para bang may isang importanteng bagay siyang ginagawa. May problema ba? Tanong ni Ara. Nagulat si Mike at mabilis na ibinulsa ang cellphone. Wala. Tinitingnan ko lang kung may mga bakanting trabaho online. Alam mo na, kailangan ko nang makahanap para makatulong naman ako sa'yo.
Tumango si Ara, pero isang maliit na butil ng pagdududa ang tumubo sa kanyang isipan. Ang kanilang pagsasama ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Ara iha, sabi ni Aling Marites isang araw, ang kapitbahay niyang mahilig makipagkwentuhan. Sino ba yang pinatutuloy mo? Abay may kasama pang bata. Mahirap na ang panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Mabait po siyang tao, Aling Marites, sagot ni Ara. Pilit na ngumingiti. Lahat naman sa simula ay mabait. Bulong ng matanda. Basta mag-iingat ka. Kawawa ka naman kung maloko ka lang. Sinubukan ni Ara na huwag pansinin ang mga salita. Ngunit parang mga anay itong kumakain sa kanyang isipan. Paano nga kung tama sila? Ano nga ba talaga ang alam niya tungkol kay Mike? Wala. Maliban sa pangalan nito at ang katotohanang napakabuti nito kay Leo. Ang pagdududang iyon ay mas lalong lumaki isang hapon pag-uwi niya galing sa trabaho. Habang naglalakad siya sa eskinita, isang itim at makintab na kotse ang nakaparada sa kanto. Napakagara nito at halatang hindi nababagay sa lugar na yon. Ang mga bintana nito ay tinted, ngunit sa driver's seat, nakita niya ang isang lalaking naka-Amerikana. Nakatingin ito ng diretso sa direksyon ng kanilang boarding house. Nang mapansin nitong nakatingin si Ara, mabilis nitong iniwas ang tingin. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa katawan ni Ara. Bigla siyang kinilabutan. Pinabilis niya ang kanyang paglalakad. Ang puso niya'y malakas na kumakabog. Pagdating niya sa kanyang kwarto, nakahinga siya ng maluwag nang makitang naglalaro lang sina Mike at Leo sa sahig. Hindi niya ikinuwento ang nakita. Ayaw niyang mag-isip ito na pinagdududahan niya ito. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, muling binuksan ni Mike ang usapan tungkol sa paghahanap ng trabaho. Ara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Hindi pwedeng habang buhay kaming aasa sa'yo. Pangako, sa mga susunod na araw, gagawin ko ang lahat para makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, para makatulong ako sa gastusin at para masuklian ko ang lahat ng kabutihan mo. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay nagpatunaw sa lahat ng pagdududang naramdaman ni Ara. Ito ang Mike na nakilala niya. Isang amang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang taong may dignidad. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Naniniwala ako sa iyo, Mike. Ngunit ang pag-asang yon ay hindi nagtagal. Pagkatapos nilang maghapunan, habang naghuhugas ng pinggan si Ara, may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga kapitbahay. Ito ay may bigat at pagkaapurado. Nagkatinginan sila ni Mike. Siya na ang nagpunas ng kamay at nagbukas ng pinto. Si Mang Tony, ang may-ari ng boarding house, ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay seryoso at tilbalisa. Ara, pasensya na sa abala, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Bakit po, Mang Tony? May problema po ba? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Ara. May bumili ng buong building, Ara. Isang malaking company daw. At ang gusto nila, kailangan nating lahat na lisanin ang lugar sa loob ng 1 linggo. Natigilan si Ara. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga naglalarong bata sa labas. Ang tunog ng TV mula sa kabilang kwarto. Lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. 1 linggo. Sa isang iglap, ang tahanang sinimulan niyang buuin. Ang pag-asang kanyang naramdaman, lahat ay gumuho. Napatingin siya kay Mike na nakatayo sa likod niya, ang mukha ay hindi maipinta. Ang pag-asa ay napalitan ng takot. Paano na sila? Parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Miguel ang mga salita ni Mang Tony. Kailangan nating lahat na lisanin ang lugar
sa loob ng 1 linggo. Habang nakikita niya ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mata ni Ara, isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan, isang boses na kilalang kilala niya, ang malamig at mapagpasya na boses ng kanyang ama. Ito ang gawa niya. Walang duda si Miguel. Ito ang unang hakbang ni Don Ricardo de la Cruz. Hindi ito simpleng pagbili ng ari-arian. Ito ay isang mensahe, isang deklarasyon ng kapangyarihan. Pagkaalis ni Mang Tony, ang buong palapag ay napuno ng bulungan at pag-aalala. Ngunit si Ara ay nanatiling tahimik, nakatayo sa gitna ng kwarto, ang tingin ay blanko. Nakita ni Miguel ang panginginig ng kanyang mga balikat. "Ara," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. "Paano na?" tanong niya, hindi sa kanya, kundi sa hangin. "Saan tayo pupunta?" Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel na umiyak si Ara. Hindi ito malakas na paghagulgol, kundi tahimik na pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata, dala ng pagod at kawalan ng pag-asa. At bawat butil ng luhang iyon ay parang kumukulong asido sa konsensya ni Miguel. Siya ang dahilan nito. Ang kasinungalingan niya ang nagdala ng unos na ito sa payapang buhay ng babae. "Gagawa ako ng paraan," sabi niya. Hinawakan ito sa braso. Ngunit paano? Paano siya gagawa ng paraan nang hindi isinisiwalat kung sino siya? Kinagabihan, hinintay niyang makatulog si Leo at si Ara. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, dala ang kanyang tunay na cellphone at umakyat sa bubungan ng building. Malamig ang hangin at mula roon, tanaw niya ang nagkikislapang mga ilaw ng Bonifacio Global City. Ang mundo niya. Isang mundo na napakalayo sa kinatatayuan niya ngayon. Nagdial siya ng numero. Sinagot ito sa unang ring pa lang. "Sir Miguel?" Boses ng kanyang abogado. "Si Attorney Mendoza. Anong nangyayari, Frank?" Tanong ni Miguel. Ang boses ay mariin at puno ng galit. "Alam kong may kinalaman si Papa dito. Ang pagbili sa isang lumang apartment building sa Tondo? Huwag mo akong lokohin." Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Sir, utos po mismo ni Don Ricardo. Ginamit niya ang isa sa mga holding company natin. By the book ang lahat. Walang illegal." "I don't care if it's legal. Stop it!" Sigaw ni Miguel ngunit pabulong. "Kansilahin mo ang bentahan. Magkano ba ang kailangan? Doblehin mo ang bayad sa seller. Triplehin mo kung kinakailangan." "Sir Miguel, hindi po ganun kadali," paliwanag ng abogado. "Ang pangalan na ng kumpanya ang nasa titulo at ang utos ni Don Ricardo, absolute. Sinubukan kong kausapin ang board, pero alam niyo naman, takot lahat sa kanya." Napahampas si Miguel sa pader na semento. Walang silbi. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pera, ay walang kwenta laban sa bakal na kamay ng kanyang ama. "Gawin mo ang lahat," mariing utos ni Miguel bago patayin ang tawag. "Lahat." Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang gising pa si Ara, nakaupo sa sahig at nakayakap sa kanyang mga tuhod. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang mga matay namumugto pa. "Nagpahangin lang," sagot niya, naupo sa tabi nito. "Mike," sabi ni Ara. Ang boses ay basag. "Natatakot ako." Walang salitang namutawi sa bibig ni Miguel. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Inakbayan niya si Ara at marahang hinila palapit sa kanya hanggang sa ang ulo nito ay sumandal sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan nito sa simula, ngunit kalaunan ay naging panatag din. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan." Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Bawat salita ng pag-alo na binibitawan niya ay parang lason na bumabalik sa kanya. Dinala niya si Ara sa bubungan, kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Umupo sila sa gilid.
Ang mga paay nakalawit habang pinagmamasdan ang malayong skyline ng BGC. Ang ganda pala tingnan mula dito, no? Sabi ni Ara. Parang ibang mundo, parang mga bituin na nasa lupa. Oo, ibang mundo nga, sagot ni Miguel. Ang boses ay may bahid ng pait. Minsan iniisip ko, pagpapatuloy ni Ara, kung anong klaseng buhay mayroon ang mga tao dyan, siguro wala silang problema. Siguro masaya sila palagi. Hindi nakaimik si Miguel kung alam lang niya. Pero alam mo, sabi ni Ara, lumingon sa kanya, isang munting ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa kabila ng problema. Kahit anong mangyari, kahit mawalan kami ng tirahan, ayos lang, sanay na ako sa hirap. Ang importante, malusog ang nanay ko at ligtas kayo ni Leo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng ingay ng syudad, nakita ni Miguel ang isang bagay na mas makinang pa sa lahat ng ilaw sa BGC. Ang katatagan at busilak na puso ni Ara. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang lahat ng pagkakasala, ang pag-aalala, ang namumuong pag-ibig at ang desperasyon ay nagsama-sama sa isang bugso ng damdamin. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ara, ngunit hindi ito umiwas at hinagkan niya ito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay marahan, malambing at puno ng isang emosyon na hindi kayang isalin sa salita. Ito ay isang paghingi ng tawad, isang pasasalamat, isang tahimik na pag-amin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, na natili silang magkalapit, dinadama ang tibok ng puso ng isa't isa. Ngunit para kay Miguel, ang halik na yon ay isang selyo. Selyo ng katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Hindi na ito laro. Hindi na ito isang eksperimento para kay Leo. Mahal na niya ang babaeng ito. At sa pagsibol ng pag-ibig na yon, kasabay nitong isinilang ang isang mas malaking takot dahil alam niya, sa oras na malaman ni Ara ang katotohanan, ang halik na ito na nagbigay ng saglit na katahimikan sa kanilang mga puso ay siya ring magnanakaw ng lahat ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Habang iniisip niya ito, isang liwanag ang gumuhit sa eskinita sa ibaba. Isang pamilyar na tunog ng makina ang kanyang narinig. Dumungaw siya. Isang itim na Rolls-Royce ang marangyang huminto sa tapat mismo ng kanilang boarding house. Bumukas ang pinto sa likuran. At mula rito, lumabas ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng isang napakamahal na itim na suit. Ang buhok nito ay may mga uban na sa gilid, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas at puno ng kapangyarihan. Tumunghay ito at tumingin ng diretso sa direksyon ng bintana ng kwarto ni Ara. Kahit sa dilim, kahit sa layo, ang mga mata nito ay nanlilisik. Malamig at walang awa. Si Don Ricardo de la Cruz, ang kanyang ama. Nandito na siya. Ang halik sa bubungan ay nag-iwan ng isang matamis na init sa mga labi ni Ara, isang init na dinala niya hanggang sa kanyang pagtulog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanyang mga panaginip ay hindi tungkol sa mga bayarin o sa sakit ng kanyang ina. Ang panaginip niya ay tungkol sa mga mata ni Mike, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita sa sinumang lalaki. Ngunit kinabukasan, ang init na yon ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Nagsimula ito sa mga bulungan, mas malakas kaysa dati. Habang naglalakad si Ara, palabas ng kanilang eskinita para bumili ng pandesal, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Narinig niya ang pangalan niya na binubulong-bulong, kasama ang mga salitang kotse, mayaman at gulo. Nang makita niya ang itim at eleganteng kotse na nakaparada pa rin sa kanto, ang parehong kotse na nakita niya kahapon, isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niya itong isinantabi.
Nagkataon lang siguro. Ate Ara! Ate Ara! Sigaw ng isang bata, si Totoy, na tumatakbo palapit sa kanya. May naghahanap po sa inyo. Yung may-ari daw po nung magarang kotse. Huminto ang pagtibok ng puso ni Ara. Sa sino daw? Ewan ko po. Matanda na. Pero mukhang importante. Sabi niya, gusto ka daw niyang makausap. Ang lahat ng kaba na naramdaman niya ay nagkatotoo. May mali. May isang bagay na talagang mali. Sinabi niya kay Mike na siya na ang bahala at dahan-dahang naglakad papunta sa kanto. Doon, nakatayo sa tabi ng kotse, ang lalaking nakita ni Miguel kagabi. Nakasuot ito ng isang plansadong suit na mas mahal pa siguro sa lahat ng gamit niya sa kwarto. Ang sapatos nito ay makintab na para bang kayang salaminin ang maputik na daan. Ngunit ang pinakanakapangilabot sa lahat ay ang mga mata nito, malamig, mapagmasid, at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Ara sa buong buhay niya. Lumapit si Ara. Ang mga kamay ay ikinukuyom sa kanyang tagiliran. Magandang umaga po. Bati niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Kayo po ba ang naghahanap sa akin? Hindi ngumiti ang lalaki. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at sa paraan ng pagtingin nito, naramdaman ni Ara na siya ay sinusuri na para bang isa siyang maruming insekto. Ikaw si Ara Santos, sabi ng lalaki. Hindi ito tanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan. Opo, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ang lalaki ay humakbang palapit at napilitan si Arang mapaatras. Hindi ako narito para magpaligoy-ligoy pa. Alam kong ang lalaking tinatawag mong Mike, kasama ang kanyang anak, ay nakatira sa iyong puder. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Paano niyo po nalaman? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Miss Santos, may mga bagay sa mundong ito na hindi mo na kailangang itanong. Ang dapat mong malaman ay ito. Hindi siya nababagay dito. At lalong-lalo na, hindi ka nababagay sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Ara. Ang pagkalito ay napapalitan na ng takot. Ang ibig kong sabihin, sabi ng lalaki, ang boses ay bumaba. Naging mas mapanganib. Ay may mga bagay na hindi dapat naghahalo. Dugo at lupa, halimbawa. Ang isang De La Cruz ay hindi dapat lumulusong sa putik. De La Cruz. Ang apelyido ay pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan naririnig. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi ni Ara. Mabuting tao po si Mike. Ang lalaking kilala mo bilang Mike ay isang ilusyon, sabi ng matanda. Bawat salita ay parang patalim. Isang kahibangan ng anak ko na kailangan ng matapos. Ngayon din, anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Ara na parang kidlat. Ang marangyang lalaking ito ay ama ni Mike? Paanong nangyari iyon? Bago pa man makapag-isip si Ara, may kinuha ang lalaki mula sa loob ng kanyang coat, isang sobre, at mula sa sobre, isang tseke. Inilahad niya ito kay Ara. Ano po ito? Isang solusyon, sagot ng lalaki. 1,000,000. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay paalisin sila. Sabihin mong hindi mo na sila kayang patirahin. At pagkatapos, lumayo ka at wag nang magpakita kailanman. Tinitigan ni Ara ang tseke. Ang mga numero ay parang sumasayaw sa kanyang paningin. 1,000,000. Sapat na para sa operasyon ng kanyang ina. Sapat na para bilhin ang isang maliit na bahay sa probinsya. Sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas matindi, galit. Tumingin siya mula sa tseke, pabalik sa malamig na mga mata ng lalaki. Naunawaan na niya. Para sa lalaking ito, isa lang siyang basura na pwedeng bayaran para itapon. Ang kabutihan niya
Ang pagmamalasakit niya, lahat ay may presyo. Hindi po, sabi ni Ara. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Anong sabi mo? Ang sabi ko po hindi. Kinuha ni Ara ang tseke mula sa kamay ng lalaki. Ramdam niya ang crisp, mamahaling papel sa kanyang mga daliri. At sa harap mismo ng mga mata ni Don Ricardo de la Cruz, dahan-dahan ngunit mariin niyang pinunit ito sa gitna. Tapos pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa ang mga piraso ay naging kasing liit ng confetti. Binitiwan niya ang mga piraso at hinayaan itong liparin ng hangin at mahulog sa maputik na lupa, dugo at lupa. Hindi po nabibili ang pagkatao ko, sabi ni Ara. Tinititigan ang lalaki ng diretso sa mga mata. At lalong hindi po nabibili ang pagmamalasakit ko sa isang taong nangangailangan ng tulong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang kislap ng pagkagulat sa mga mata ng matanda. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang malamig at nakakalkulang ng ngiti. Matapang ka, sabi nito. Ang boses ay puno ng pangungutya. Pero ang tapang ay hindi nakakain at hindi rin ito kayang magbayad ng upa. Tumalikod ito at sumakay sa kotse. Bago isara ang pinto, muli itong lumingon kay Ara. Pagsisisihan mo ito, Mrs. Santos. Tandaan mo yan. Umalis ang kotse, nag-iwan ng alikabok at ng isang nakabibinging katahimikan. Nanginginig na napasandal si Ara sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay parang babagsak. Tumakbo siya pabalik sa kwarto. Ang puso niya ay dumadagundong. Naabutan niya si Mike na nag-aalalang naglalakad pabalik-balik. Ara, saan ka galing? Sino yon? Hinarap niya si Mike. Ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Sino ka ba talaga? Ano ang ibig sabihin ng De la Cruz? Bakit nagsisinungaling ka? Sino ang matandang lalaking iyon, Mike? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Nakita niya ang pagdaan ng gulat at takot sa mga mata ni Mike. Mabilis itong nag-iwas ng tingin. Wala yon. Huwag mo siyang pansinin. Huwag pansinin? Tinakot niya ako. Inalok niya ako ng pera para palayasin ka. Sino siya? Pilit ni Ara. Nagbuntong hininga si Mike. At nang muli siyang tingnan, may isang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang ekspresyon ng isang taong sanay na sanay magsinungaling. Isa siyang, dati kong pinagkakautangan, sabi niya. Nagpapautang 5-6. Malaki ang nakuha ko sa kanya dati. Ngayon niya ako natunton. Yun ang dahilan kung bakit kami naghihirap ngayon. Tinitigan ni Ara si Mike. Tinitigan niya ito ng malalim sa mga mata, naghahanap ng kahit anong bahid ng katotohanan. Gusto niyang maniwala. Buong puso niyang gustong maniwala sa sinasabi nito, lalo na pagkatapos ng halik nila kagabi. Ngunit ang lamig sa mga mata ng matanda, ang paraan ng pagsasalita nito, ang pangalan na De la Cruz, hindi ito tugma. Ang lalaking iyon ay hindi isang simpleng nagpapautang. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lang siya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, habang nakatingin siya sa lalaking pinangakuan niya ng pag-asa, naramdaman niya na may isang malaking pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga sikretong hindi niya kayang abutin. At sa likod ng pader na yon, alam niyang may isang bagay na napakalaki at napakadilim na itinatago si Mike sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay Ara. Ang halik ni Mike ay isang matamis na alaala. Ngunit ang kasinungalingan nito tungkol sa kanyang ama ay isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Pilit niyang ipinapakita na normal ang lahat para kay Leo at para sa sarili niya. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Mike, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Sino ka ba talaga? Nasa trabaho si Ara. Nagmamop ng sahig sa lobby ng isang makintab na gusali sa Ortigas. Isang trabahong simple, paulit-ulit at nakakapagod. Ito ang kanyang mundo. Amoy ng floor wax,
tunog ng mga nagmamadaling sapatos sa tiles, at ang pangarap ng sahod sa A15, iyon ay isang ordinaryong hapon. Hanggang sa hindi na. Nagsimula ito sa isang ugong. Isang ugong ng mga makinang hindi karaniwan. Sunod-sunod, 3 itim na sasakyan, 2 SUV, at isang napakahabang sedan na ngayon lang nakita ni Ara sa tanang buhay niya. Ang huminto sa tapat mismo ng entrance ng building. Lahat ay makintab na parabang kalalabas lang sa showroom. Nagdulot ito ng komosyon. Ang mga gwardiya ay nataranta. Ang mga empleyadong nasa labas para mag-break ay napatigil at naglabas ng kani-kanilang cellphone. Maging si Ara ay napatigil sa pagmamop. Ang tingin ay natuon sa hindi pangkaraniwang tanawin. Bumukas ang pinto ng mga SUV at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit at dark glasses. Sila'y malalaki ang katawan at gumalaw na may disiplina na parabang mga sundalo. Pumwesto sila sa magkabilang gilid ng sedan, lumilikha ng isang daanan. Ang lahat ng tao ay naghihintay kung sino ang bababa. Ang puso ni Ara ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis kahit hindi niya alam kung bakit. At bumukas ang pinto sa likuran ng sedan. Ang unang lumabas ay isang pamilyar na sapatos. Isang pares ng itim na sapatos na katad. Napakakintab na nakita na niya dati sa paanan ng matandang lalaking kumausap sa kanya. Si Don Ricardo, ngunit hindi siya ang tinitingnan ng lahat. Ang tinitingnan nila ay ang lalaking sumunod na bumaba, na tila inaalalayan o pilit na pinabababa ng 2 bodyguard. Nakatayo na ngayon sa ilalim ng sikat ng araw ang lalaki. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong business suit. Ang buhok ay maayos na naka-view model. Ang mukha ay malinis at ahit na ahit. Mukha itong makapangyarihan. Mukha itong mayaman. At sa kabila ng lahat ng yon, sa kabila ng pagbabagong anyo, kilalang kilala ni Ara ang mga matang iyon. Mga matang puno ngayon ng desperasyon at sakit. Mga matang nakatingin ng diretso sa kanya. Si Mike. Parang huminto ang mundo ni Ara. Ang mop na hawak niya ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Hindi si Mike yan. Imposible. Si Mike ay simple. Si Mike ay marunong magkumpuni ng sirang electric fan. Si Mike. Magandang hapon sa inyong lahat. Isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan, nanggagaling sa isang maliit na megaphone na hawak ngayon ni Don Ricardo. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Nais kong ipakilala sa inyo, pagpapatuloy ng matanda. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at pangungutya. Ang aking anak, ang CEO at tagapagmana ng De La Cruz Group of Companies, Mr. Miguel De La Cruz. De La Cruz, CEO, Miguel. Ang mga salita ay parang mga bala na tumama kay Ara. Isa-isa, winawasak ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Napakahawak siya sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga katrabaho, ang kanyang supervisor, ang mga gwardiya, lahat ay nakatingin na ngayon sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay halo-halong pagkabigla, awa, at panunuya. Siya yung janitress na kinakaawaan. Akala mo kung sino, yun pala niloloko lang. Ang kapal ng mukha. Hindi niya naririnig ang mga salita, pero nababasa niya ito sa kanilang mga mukha. Ang aking anak, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, ay nagkaroon ng isang maliit na pakikipagsapalaran. Nais niyang maranasan ang buhay sa kuputikan at tila may nakita siyang isang bagay na kumikinang sa gitna ng basurahan. Tumingin si Don Ricardo ng diretso kay Ara. Ang bawat salita ay isang dagok. Ngunit tapos na ang laro. Panahon na para umuwi ang prinsipe mula sa kanyang paglalaro sa mga pulubi. Ang huling salita ay tumatak sa isipan ni Ara. Pulubi.
parang isang apoy ang umakyat sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay napakainit, napakatindi, na parang gusto na lang niyang maghukay ng lupa at magtago. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang lahat ng tunog ay naging isang ugong na lang. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagiging palaboy, ang kawalan ng pera, ang kwento tungkol sa nagpapautang, lahat. Ang lalaking pinatuloy niya sa kanyang tahanan, ang lalaking pinakain niya, ang lalaking hinalikan niya ay hindi totoo. Isa siyang impostor, isang bilyonaryong naglalaro lang. Nakita niyang sinusubukan ni Miguel na lumapit. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak ng mga bodyguard. Ara, narinig niyang tawag nito. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Ara, magpapaliwanag ako. Pero huli na ang lahat. Ang tiwalang ibinigay niya ay dinurog. Ang pusong sinimulan niyang buksan ay sinara at sinaksak. Ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon sa harap ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Nang sa wakas ay makawala si Miguel at makalapit ng ilang hakbang sa kanya, ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ni Ara ay nagsama-sama sa iisang kilos. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel de la Cruz. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Natigilan ang lahat. Maging si Miguel ay natulala. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Tinitigan siya ni Ara. Ang mga luha ay malayang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. "Huwag kang lalapit sa akin." Sigaw niya, ang boses ay basag at nanginginig. Sinungaling. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa marangyang kotse. Palayo sa lalaking sumira ng kanyang tiwala. Tumakbo siya. Hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay. Ang sampal ni Ara ay mas masakit pa sa 10 suntok. Habang pinapanood niyang tumakbo palayo si Ara, ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng mga eskinita ng syudad. Naramdaman ni Miguel ang isang bagay na gumuho sa loob niya. Ang munting mundo na binuo nila sa loob ng maliit na kwartong iyon, isang mundong gawa sa tiwala at simpleng kaligayahan, ay nawasak na at hawak niya ang martilyo. Tapos na ang palabas. Iuwi na siya. Ang malamig na utos ni Don Ricardo ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Walang nagawa si Miguel nang muli siyang hawakan ng mga bodyguard at halos kaladkarin pabalik sa loob ng sedan. Habang papalayo ang sasakyan, tinitingnan niya ang building kung saan nagtatrabaho si Ara, ang lugar kung saan dinurog niya ang puso at dignidad nito. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga De La Cruz ay parang pagpasok sa isang magarang kulungan. Ang matataas na kisame na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay parang nanliliit ngayon sa kanya. Ang mga mamahaling painting sa pader ay parang mga matang mapanghusga. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng isang bagay. Wala dito ang init at katahimikan ng maliit na kwarto ni Ara. "Papa!" Isang masayang boses ang sumalubong sa kanya. Si Leo, tumatakbo mula sa hagdanan, suot ang bago at mamahaling damit na tiyak na pinasuot ng kanyang lolo. "Papa, you're back. Where's Tita Ara?" Napayuko si Miguel. Hindi kayang salubungin ang mga mata ng sariling anak. Paano niya ipapaliwanag ang ginawa niya? "Leo, go to your room first. May pag-uusapan lang kami ng papa mo," utos ni Don Ricardo mula sa kanyang likuran. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa malawak na sala, hinarap ni Miguel ang kanyang ama. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. "Bakit niyo ginawa yon?" Sigaw niya,
Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Anong karapatan niyong ipahiya siya ng ganoon? Karapatan? Sagot ni Don Ricardo, kalmado pa rin, habang nagsasalin ng brandy sa isang baso. Ako ang ama mo. Tungkulin kong ilayo ka sa kapahamakan. Tungkulin kong protektahan ang pangalan ng pamilyang ito mula sa mga oportunistang katulad niya. Hindi siya oportunista, giit ni Miguel. Siya ang pinakamabuting taong nakilala ko sa buong buhay ko at sinira niyo siya. Pag-ibig? Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Miguel, gumising ka. Ganyan din ang sinabi mo noon. Ganyan din ang naramdaman mo para sa ina ni Leo. At anong nangyari? Iniwan ka niya noong nalaman niyang may mas mayaman pa sa'yo. Pera lang ang habol ng mga babaeng yan. Lahat sila. Ang pagbanggit sa ina ni Leo ay parang isang suntok na nagpahina kay Miguel. Iyon ang kanyang pinakamalaking sugat. Ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Iba si Ara. Mahinang sabi ni Miguel. Walang iba, Miguel. Sabi ng kanyang ama. Lumapit sa kanya at marahang tinapik ang kanyang balikat. Ginawa ko ito para sa kapakanan mo. Makakalimutan mo rin siya. Ngayon, umakyat ka na. Mag-ayos ka. May dinner meeting tayo mamaya kasama ang mga hapon na investors. Iniwan siyang mag-isa ni Don Ricardo na para bang ang pinag-usapan nila ay isang simpleng negosyo lang. Pumanig si Miguel sa kanyang kwarto, isang silid na kasing laki ng 3 kwarto ni Ara. Pero ang pakiramdam ay napakalamig at walang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan si Ara. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit. At ulit, ganoon pa rin. Alam niyang blinok na siya nito o marahil ay sinira na nito ang cellphone sa galit. Desperado, sumakay siya sa isa sa kanyang mga kotse at nagmaneho pabalik sa tondo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin pero kailangan niyang makita ito. Ngunit pagdating niya roon, pinagtinginan lang siya ng mga tao. Ang mga tingin na dati puno ng kuryosidad ay napalitan na ng pagkamuhi. Isang matandang babae, si Aling Marites, ang lumapit sa bintana ng kanyang kotse. Wala na siya rito, sabi nito. Ang boses ay matigas. Pinaalis mo na siya. Di ba? Sana masaya ka na, sir. Umalis siyang bigo at mas lalong dinudurog ng konsensya. Pagbalik niya sa mansyon, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napapansin noon. Sa sobrang kalinisan at kaayusan ng bahay, may isang bagay na tila hindi nagagalaw. Isang maliit na kahon na nakapatong sa isang mesa sa sulok ng kanyang walk-in closet. Iyon ang kahon ng mga gamit ni Sofia, ang ina ni Leo, ang kanyang yumaong asawa. Ipinagbawal ng kanyang ama na itapon ang mga ito, ngunit ipinagbawal din nitong buksan. Hayaan mo na ang masasamang alaala, sabi nito noon. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang pagkalito, parang may isang puwersang humihila sa kanya na buksan ito. Gawa sa kahoy ang kahon. Simple lang. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang papel. May mga litrato nila ni Sofia noong masaya pa sila. May mga tuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, may isang sobre, medyo luma na at naninilaw. Nakasulat dito ang pangalan niya, Miguel. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang sulat kamay, ang sulat ni Sofia. Nagsimula siyang magbasa at sa bawat salita, parang unti-unting nabibitak ang pundasyon ng lahat ng katotohanang alam niya. Miguel, mahal ko, kung nababasa mo ang liham na ito, nangangahulugan lang na nagtagumpay ang iyong ama. Nangangahulugan na napaniwala ka niya sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. At nangangahulugan din na marahil wala na ako. Hindi kita niloko, Miguel. Kailanman. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang mga litrato, ang mga bank statement na nakita mo, lahat yun ay gawa-gawa lang. Isang palabas na binuo ng sarili mong ama para paghiwalayin tayo. Ayaw niya sa akin dahil hindi ako galing sa isang pamilyang kasing yaman ninyo.
Isa raw akong mantsa sa pangalan ng mga De La Cruz. Tinakot niya ako, Miguel. Sinabi niyang kung hindi ako lalayo, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ang pamilya ko. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo ang ating anak. At sana, balang araw, malaman mo ang katotohanan. At sana, mapatawad mo ako sa pagsuko ko. Nagmamahal, Sofia. Nabitiwan ni Miguel ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang buong mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Ang babaeng akala niya'y nanloko sa kanya, ang babaeng sinumpa niya sa loob ng maraming taon, ay biktima lang din pala. At ang halimaw sa kanyang kwento ay hindi ang babaeng minahal niya. Ang halimaw ay ang sarili niyang ama. Hindi umuwi agad si Ara sa kanyang kwarto. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga paa niya ang siyang nagdadala sa kanya sa mga eskinita ng Maynila na hindi niya alam kung saan. Ang sigaw niyang, "Sinungaling!" ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng sampal na dumapo sa pisngi ni Miguel. Pero hindi yon nagbigay sa kanya ng ginhawa. Sa halip, lalo lang nitong idiniin ang katotohanan. Niloko siya. Ginawa siyang tanga. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, mainit at nakakasakal. Bawat taong nakakasalubong niya ay tila nakatingin sa kanya, humuhusga, bumubulong. Ayan ang janitress na nangarap maging prinsesa. Gabi na nang sa wakas ay bumalik siya sa boarding house. Ang kwartong dati naging kanlungan niya ay parang isang hawla ngayon. Ang bawat sulok ay may alaala ng isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, pilit niyang nilabanan ang sarili para bumangon. Kailangan niyang pumasok sa trabaho. Kailangan niya ng pera. Ngunit habang naglalakad siya papasok sa building, ramdam niya ang pagbabago. Ang mga gwardiyang dati binabati. Siya ay umiiwas ng tingin. Ang mga katrabaho niyang dati nakikipagkwentuhan sa kanya ay nagbubulungan pagdaan niya. Isa na siyang chismis, isang walking joke. Hindi pa man niya nasisimula ng kanyang trabaho, tinawag na siya ng kanyang supervisor. Sa loob ng opisina nito, hindi siya pinaupo. "Ara," sabi ni Sir June, ang kanyang manager. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Pasensya ka na." Alam na ni Ara kung ano ang kasunod. "Natatandaan mo ba yung nangyari kahapon?" Pagpapatuloy nito. "Malaking gulo yun, Ara. Tumawag sa akin ang pinaka-main office. May utos galing sa taas." Tumango si Ara. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya umapila. Ano pa ang silbi? Paano lalabanan ng isang janitress ang isang CEO? "Pasensya na talaga," sabi ulit ni Sir June. Iniaabot sa kanya ang isang sobre. "Andyan na ang huling sahod mo. Mag-iingat ka, ha?" Kinuha ni Ra ang sobre. Walang emosyon, parang manhid ang buo niyang katawan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, palabas ng building, at palabas sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Habang naglalakad siya pauwi, mas malala ang mga tingin at bulungan ng mga kapitbahay. Ayan na siya. "Sinabi ko na sa'yo, iha," sabi ni Aling Marites, puno ng pagkaawa na may halong panunumbat. Mahirap talagang umasa sa wala. Hindi sila pinansin ni Ara. Naglakad siya ng diretso, ang tingin ay nasa unahan. Ang muka ay isang blangkong maskara. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang munting espasyo, sa wakas ay bumagsak ang kanyang mga luha. Wala na siyang trabaho. Pinagtsitsismisan siya ng lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang tiwala. Hindi lang kay Miguel, kundi sa lahat. Paano pa siya maniniwala sa kabutihan kung ang pinakamabuting taong nakilala niya ay siya palang pinakadalubhasa sa panloloko? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagdial. "Nay," sabi niya. Ang boses ay basag na. "Anak, napatawag ka?"
Kumusta ka dyan? Masayang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Nay, uuwi na po ako, sabi ni Ara. Pinipigilan ng paghikbi. Uuwi? Bakit? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina, puno na ng pag-aalala. Wala na po akong trabaho. Nay, pagsisinungaling niya para hindi na mag-alala ang ina. Mahirap po pala dito. Uuwi na lang po ako dyan. Aalagaan na lang po kita. Ang pag-uusap ay napuno ng mga hikbi at mga salitang pampalubag loob. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa sahig. Tapos na. Babalik na siya sa probinsya. Susuko na siya sa pangarap niyang maiyahon sila sa hirap. Talo na siya. Nagsimula siyang mag-impake. Ang bawat gamit na kanyang dinadampot ay may dalang alaala. Inilabas niya ang kanyang mga damit mula sa kinakalawang na aparador. Nakita niya ang damit na suot niya noong unang gabi silang dumating. Napangiti siya ng mapait. Ang kanyang mga mata ay napadako sa electric fan sa sulok. Ang fan na inayos ni Miguel. Parang gusto niyang sirain ito, itapon sa labas. Pero hindi niya magawa. Sa ilalim ng papag, may nakita siyang isang maliit na laruang kotse. Naiwan siguro ni Leo. Dinampot niya ito. Biglang bumalik ang alaala ng tawa ng bata, ang init ng maliit nitong kamay kapag hinahawakan siya. Si Leo. Inosente ang bata. Nadadamay lang ito sa kabaliwan ng kanyang ama. Mas lalong kumirot ang puso ni Ara. Habang nag-aayos siya, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Alam niya kung sino iyon. Miguel. Ang kaba at sakit ay biglang napalitan ng matinding galit. Ang kapal ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat, tatawag pa siya. Para ano? Para lalo siyang ipahiya. Para magpaliwanag ng kanyang mga kasinungalingan. Sinagot niya ang tawag, ngunit hindi nagsalita. Ara, please. Let me explain. Boses ni Miguel sa kabilang linya. Puno ng pagsusumamo. Ang boses na yon. Ang boses na dating nagpapakalma sa kanya. Na nagbibigay sa kanya ng kilig. Ay parang liha na kumikis-kis ngayon sa sariwa niyang sugat. Ipaliwanag? Ipaliwanag ang ano? Na isa lang siyang laro? Na isa siyang kaawa-awang pinaglimusan niya ng pansin? Na ginawa niya siyang tanga sa harap ng buong mundo? Hindi niya kailangan ng paliwanag. Nakita na niya ang lahat. Narinig na niya ang lahat. Ramdam na niya ang lahat hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ara, I'm sorry. I'm so sorry. Pagpapatuloy nito, ang boses ay basag na. Isang sigaw na walang salita ang kumawala sa lalamunan ni Ra. Isang sigaw ng purong sakit at galit. At bago pa man niya marinig ang kasunod na kasinungalingan, buong lakas niyang ibinato ang cellphone sa pader na semento. Blag. Ang tunog ng nabasag na plastik at salamin ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Ang cellphone ay nahulog sa sahig, pira-piraso. Ang boses ni Miguel ay tuluyan nang nawala. Katahimikan. Napaluhod si Ara sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng basag na pangarap. Nanginginig ang buo niyang katawan. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Ang kanyang mga luha ay walang katapusan. Pagod na siya. Suko na siya. Tapos na ang laban. Uuwi na siya. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Determinado na siya. Aalis siya sa lugar na ito na sumira sa kanya. Itutuloy na niya ang pag-iimpake. Nang biglang may kumatok. Hindi ito malakas. Hindi tulad ng katok ni Mang Tony. Ito ay isang mahina at nag-aalangang katok. 3 beses. Tok, tok, tok. Sino na naman yan? Inis na bulong ni Ara sa sarili. Ayaw na niyang makipag-usap kahit kanino. Hindi niya ito pinansin. Ngunit kumatok ito ulit, mas mahina pa kaysa sa una. Dala ng inis,
Padabog na lumakad si Ara papunta sa pinto. Bubuksan niya ito at sisigawan kung sino man yon para iwanan na siya ng mag-isa. Hinawakan niya ang seradura at pinihit ito ng mabilis. Pagbukas niya ng pinto, handa na ang mga salitang sasabihin niya. Ngunit lahat ng yon ay naglaho sa hangin. Walang matanda, walang kapitbahay. Nakatayo sa harap ng kanyang pinto, mag-isa ay isang maliit na bata. Si Leo. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng luha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na teddy bear. Nakatingin ito sa kanya na para bang siya ang tanging pag-asa nito sa buong mundo. Natigilan si Ara, ang galit sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Tita Ara, sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Please don't leave. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang hawak ang manipis at naninilaw na papel. Ang bawat salita na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sofia ay parang mga punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Kung nababasa mo ang liham na ito, nangangahulugan lang na nagtagumpay ang iyong ama. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Si Sofia, nakangiti habang ginugulo ang kanyang buhok. Isang alaala mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot at pait. Hindi kita niloko, Miguel. Kailanman. Mahal kita. Ang mga litrato, ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking perang pumapasok sa isang secret account, ang testimonya ng isang kaibigan na nagsabing nakita niya si Sophia na may kasamang ibang lalaki. Lahat ng yon ay bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang lahat ng yon ay ebidensyang ipinakita sa kanya ng kanyang ama, na may kasamang mga salitang, "Sinabi ko na sa'yo anak, pera lang ang habol niya." Lahat yon ay gawa-gawa lang. Isang palabas na binuo ng sarili mong ama. Napapikit si Miguel ng mariin. Ang sakit ay napakatindi, na para bang ang buo niyang pagkatao ay binibiyak. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang pinagmulan ng kanyang kawalan ng tiwala sa mga tao, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang malupit na teatrong isinulat at idinirehe ng sarili niyang ama. Tinako niya ako, Miguel. Sinabi niyang, kung hindi ako lalayo, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ang pamilya ko. At ngayon, ang kasaysayan ay umuulit. Ang pagbili sa building ni Ara, ang pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat, ang pagkawala ng trabaho nito, parehong-pareho. Ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang kalupitan. Ginawa ito ng kanyang ama noon kay Sofia at ginagawa niya ito ngayon kay Ara. Ang pagkakasala na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas mapanganib. Isang nag-aapoy na galit. Galit para sa kanyang ama at galit para sa sarili niya. Sa pagiging bulag niya sa loob ng napakaraming taon, bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi lang si Sofia ang biktima dito, hindi lang si Ara, si Leo. Buong buhay ng kanyang anak, lumaki ito sa anino ng isang kasinungalingan. Lumaki itong walang ina dahil sa isang kasalanang hindi naman nito ginawa. Leo, bulong ni Miguel. Ang boses ay nanginginig. Mabilis siyang tumayo. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang yakapin ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Tumatakbo siyang lumabas ng kwarto. Leo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na pasilyo ng mansyon. Leo, nasaan ka? Walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto ng playroom. Malinis at maayos ang lahat ng laruan. Hindi nagalaw. Pumasok siya sa silid-tulugan nito. Ang kama ay perpektong nakaayos. Yaya! Sigaw niya. Ang kaba ay nagsisimula ng maging panik. Isang kasambahay ang nagmamadaling lumapit.
Sir Miguel? Nasaan si Leo? Nasaan ang anak ko? Nasa kwarto po niya kanina, sir. Naglalaro lang po. Saglit lang po akong bumaba para kumuha ng merienda niya. Hindi na niya pinatapos ang kasambahay. Tumatakbo na siya. Sinisiyasat ang bawat sulok ng malaking bahay. Ang library, ang hardin, ang pool area. Wala. Wala si Leo. Nang bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Leo kaninang umaga. Papa, where's Tita Ara? Ang lungkot sa mga mata nito. At bigla, alam na niya. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi na pinansin ang mga tawag ng mga gwardiya. Sumakay siya sa pinakamalapit na kotse at pinaharurot ito palabas ng gate. Ang biyahe papuntang Tondo ay parang isang walang katapusang bangungot. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko, ang bawat mabagal na sasakyan sa kanyang harapan, ay parang isang personal na pagsubok sa kanyang katinuan. Ang tanging nasa isip niya ay ang 2 tao na sinaktan niya ng lubos. Ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya ngayon. Nang sa wakas ay marating niya ang pamilyar na eskinita, ipinarada niya ang kotse sa malayo at tumakbo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at munting pag-asa. Dahan-dahan siyang umakyat sa umuugang hagdanan. Ang pinto ng kwarto ni Ara, ang numerong 7, ay bahagyang nakabukas. Huminto siya. Sumilip siya sa siwang at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa sahig, sa gitna ng mga nakakalat na damit at isang maleta, nakaluhod si Ara. Sa harap niya ay si Leo. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang balikat, humihikbi. Ang isang braso ni Ara ay nakayakap ng mahigpit sa bata, habang ang isa niyang kamay ay marahang humahaplos sa likod nito. Shh! Tahan na! Narinig niyang bulong ni Ara. Ang boses ay malambing pa rin sa kabila ng lahat. Okay lang. Nandito si tita. Hindi kita iiwan. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagtataksil, sa kabila ng kahihiyan, nandito pa rin siya, inaalagaan ng anak ng lalaking sumira sa kanya. Ang busilak niyang puso, iyon ang hinahanap niya. At kahit anong gawin niya, kahit anong gawin ng kanyang ama, hindi nila kayang sirain iyon. Dahan-dahan, tinulak ni Miguel ang pinto. Nag-angat ng tingin si Ara. Ang mga mata niya, na namumula sa pag-iyak, ay nanlaki sa pagkagulat. Agad na bumalik ang galit at sakit sa kanyang mukha. Itinayo niya si Leo at inilagay sa kanyang likuran na para bang poprotektahan ito mula sa isang halimaw, mula sa kanya. Tumayo si Miguel sa may pintuan, hindi gumagalaw, ayaw nang lumapit pa, at baka lalo lang itong matakot. Ang CEO, ang palaboy. Lahat ng pagpapanggap ay nawala. Ang nakatayo na lang doon ay isang lalaking basag, isang lalaking nagsisisi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. Ara, sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ara, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Na puno ng pagdududa ang mga mata ni Ara. Ang totoo sa lahat ng bagay. Ang biyahe papunta sa lugar na tinatawag ni Miguel na bahay ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Ara. Nakaupo siya sa malambot na upuan ng isang mamahaling kotse. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, pagod sa kaiiyak. Sa tabi niya, si Miguel, tahimik na nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang panga ay matigas. Ipinaliwanag niya ang lahat sa loob ng maliit na kwarto. Ang tungkol sa kanyang ina, ang tungkol sa liham, ang tungkol sa panlolokong ginawa ng kanyang ama. Habang nagsasalita si Miguel, nakita ni Ara, hindi ang CEO, hindi ang palaboy, kundi ang isang lalaking nasaktan ng malalim. Isang lalaking ngayon lang nalaman na ang buhay niya ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ngunit ang pag-unawa ay hindi pa katumbas ng pagpapatawad.
Ang sakit ng kahihiyan ay sariwa pa rin. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at bumungad sa kanila ang isang mansyon na sa isip ni Ara ay kasinlaki ng isang mall. Ang hardin ay perpektong-perpekto, ang driveway ay malawak. Ito ang mundo ng mga De La Cruz, isang mundo na napakalayo sa kanyang kinagisnan. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mahina. Umiling si Ara. Hindi. Ngunit hinigpitan niya ang yakap kay Leo. Gagawin niya ito, hindi para kay Miguel, kundi para sa batang ito na nadamay sa gulo ng matatanda. At para na rin sa sarili niya. Para harapin ang taong yumurak sa kanyang pagkatao. Pumasok sila. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang kisame ay may nakasabit na dambuhalang chandelier. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Naramdaman ni Ara na siya ay naging kasing liit ng isang langgam. Mabutit nagbalik ka, Miguel, at dinala mo pa ang mga bisita mo. Ang boses ni Don Ricardo ay nanggaling sa itaas ng engrandeng hagdanan. Dahan-dahan itong bumaba. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hari. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagkainis nang makita si Ara. Mayroon tayong dapat pag-usapan, Papa, sabi ni Miguel. Ang boses ay matatag. Inilagay niya si Leo sa isang sopa kung saan ito mahimbing pa ring natutulog bago humarap sa kanyang ama. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Don Ricardo. Tapos na ang laro. Panahon nang bumalik ka sa realidad. Ito na nga po ang realidad, sabi ni Miguel. Kasabay nito, bumukas ang malaking pinto ng sala at pumasok ang tatlong lalaking nakasuit. Ang mga miyembro ng Board of Directors ng De La Cruz Group kasama ang kanilang abogado, si Atroyly Mendoza. Nagulat si Don Ricardo. Anong ibig sabihin nito, Miguel? Nais ko lang pong may mga testigo tayo sa pag-uusapan natin, sabi ni Miguel. Lalo na tungkol ito sa integridad ng pangalan ng De La Cruz. Pumasok din ang isa pang tao mula sa kusina. Isang matandang babae, si Manang Elsa, ang dati nilang labandera na naglingkod sa pamilya sa loob ng 30 taon bago ito pinagretiro ng kanyang ama. Ang kumpiyansa sa mukha ni Don Ricardo ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Miguel, ano itong kahibangan na ito? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ang liham ni Sofia. Kilala niyo po ba ang sulat na ito, Papa? Tanong ni Miguel. Sinimulan niyang basahin ito ng malakas. Bawat salita, bawat pangungusap ng panloloko at pananakot ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Habang nagbabasa siya, ang mukha ni Don Ricardo ay unti-unting namumutla. Kasabwat ang isang pekeng kaibigan at isang bayarang bangko, gumawa kayo ng ebidensya para sirain ang pangalan ng asawa ko, para sirain ang ina ng apo ninyo. Pagtatapos ni Miguel, ang boses ay nanginginig sa galit. Isang kasinungalingan, sigaw ni Don Ricardo. Gawa-gawa lang yan ng isang babaeng desperada. Talaga po ba? Tanong ni Miguel at lumingon kay Manang Elsa. Manang, maaari niyo po bang sabihin sa kanila ang naikwento niyo sa akin kanina? Ang araw na nakita niyong umiiyak si Ma'am Sofia habang kausap si Don Ricardo sa library. Nanginginig na humakbang si Manang Elsa. Sa sinabi po ni Don Ricardo na kapag hindi lumayo si Ma'am Sofia, ipapakulong niya ang tatay ni Ma'am sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Narinig ko po. Patawad si Sir Miguel, ngayon lang po ako nagkalakas ng loob. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, puno ng pagkabigla. Ang reputasyon ni Don Ricardo na binuo sa loob ng maraming dekada ay unti-unting nadudurog. At ang kalupitang niyon, pagpapatuloy ni Miguel ang tingin ay bumaling kay Ara
ay inulit niyo. Humarap siya sa mga board members. Ang babaeng ito, si Ara Santos, ang nag-iisang taong nagpakita sa amin ng kabutihan noong kami wala. At ano ang ginawa ng aking ama? Binili niya ang building kung saan ito nakatira para palayasin siya. Inalok niya ito ng pera para itapon kami. At nang hindi ito pumayag, ipinahiya niya ito sa harap ng lahat at siniguradong mawalan ito ng trabaho. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Depensa ni Don Ricardo. Ang boses ay desperado na. Sa sandaling iyon, nagsalita si Ara. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Hindi po ako nasaktan dahil sa nawalan ako ng bahay o trabaho. Sabi niya, ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo. Sanay po ako sa hirap. Ang masakit po ay ang isipin ninyo na ang pagkatao ko ay may presyo, na ang kabutihan ay nabibili. Ang dignidad po, Ginoo, ay hindi nasusukat ng pera. At iyan po ang isang bagay na hinding-hindi ninyo maiintindihan. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang mga salita ni Ara, simple ngunit puno ng katotohanan, ay tumama ng mas malakas kaysa sa lahat ng sigaw ni Miguel. Nawala ang pagiging hari sa tindig ni Don Ricardo. Sa isang iglap, siya'y naging isang matandang lalaki lamang, nag-iisa sa gitna ng kanyang malawak na kaharian. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na ang huling pagpapasya. Simula sa araw na ito, anunsyo niya, bilang CEO, ipinapaalam ko sa board na ang lahat ng desisyon ng kumpanya ay dadaan sa akin. At bilang anak ninyo, Papa, tapos na po akong maging sunod-sunuran sa inyo. Lumapit siya kay Ara at marahang ginising si Leo. Kinuha niya ang bata sa kanyang mga bisig. Handa akong iwan ang lahat ningang ito, sabi ni Miguel. Iginala ang tingin sa buong mansyon. Ang pangalan, ang pera, ang kumpanya, kung kinakailangan. Pero hinding-hindi ko iiwan ang pamilya ko. Tumingin siya kay Ara. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa pag-ibig, pagsisisi at pag-asa. Ang mga board members ay tahimik na nagsitayuan at lumabas, nag-iiwan sa pamilyang wasak. Si Don Ricardo ay napaupo na lang sa isang silya, talunan. Nang silang tatlo na lang ang naiwan sa gitna ng malawak na sala, humarap si Miguel kay Ara. Wala na ang CEO. Wala na ang palaboy. Siya na lang, si Miguel. Isang lalaking nagkamali. Alam kong hindi ako karapat-dapat, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang lakas ng loob niya kanina ay nawala na. Napalitan ng kahinaan at takot na baka tanggihan siya. Pero Ara, pwede mo ba kaming bigyan? Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon para magsimula ulit? Sa pagkakataong ito, sa katotohanan lang. Isang taon na ang lumipas. Ang panahon ay naghilom ng mga sugat, nagpatatag ng mga pundasyon at nagpatubo ng mga bagong simula. Ang araw ay mataas at mainit, ngunit ang simoy ng hangin ay may dalang pag-asa. Sa isang maliit na bakuran sa Quezon City, maraming tao ang nagkakatipon. May mga bata na nagtatakbuhan, may mga matatandang nag-uusap, at may mga pamilyang sama-samang nakangiti. Hindi ito isang marangyang pagtitipon, ngunit ang saya ay totoo at umaapaw. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang isang bagong pinturang gusali na may dalawang palapag. Sa harapan nito ay may isang malaking arko na may nakasulat na mga salita. Tahanan, isang silong ng pag-asa. Ito ang araw ng inaugurasyon ng pundasyong itinayo ni Ara. Isang lugar para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan, isang kanlungan para sa mga manggagawang nangangailangan ng tulong. Nakatayo sa isang maliit na entablado si Ara, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa tabi niya, si Miguel hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt.
Ang mga matay nakatuon lamang sa kanya, puno ng pagmamahal at paghanga. Hawak nito ang kamay ni Leo. Hindi na sila nakatira sa mansyon. Pinili nilang manirahan sa isang bahay na mas maliit, ngunit mas puno ng init at tawanan. Ang kumpanya ng mga De La Cruz, sa ilalim ng pamumuno ni Miguel, ay nagsimulang magbago. Mas maraming proyekto para sa komunidad, mas maraming tulong para sa mga empleyado. Ang pangalan ng De La Cruz ay unti-unti nang nababago mula sa simbolo ng kalupitan tungo sa simbolo ng pagbabago. Kinuha ni Ara ang mikropono. Ang lahat ay tumahimik. Ngumiti siya sa mga taong nasa harapan niya. Mga taong katulad niya noon, puno ng pangarap, ngunit hinahampas ng pagsubok. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay mahinahon, ngunit malinaw. Marami po sa inyo ang nagtatanong kung bakit tahanan ang ipinangalan namin dito. Para po sa akin, ang tahanan ay hindi lang isang lugar na may bubong at pader. Iginala niya ang kanyang tingin at huminto ito kay Miguel at Leo. Ang tahanan po ay isang pakiramdam. Ito po yung pakiramdam na ligtas ka. Yung pakiramdam na may nagmamalasakit sa'yo kahit na wala kang maibibigay na kapalit. Isang taon na po ang nakalipas. Sa gitna ng isang malakas na ulan, may isang estranghero na nagbigay sa akin ng pagkakataong ipasa ang kabutihang natanggap ko noon. Ang pundasyong ito ay pagpapatuloy lang po noon. Hindi po ito tungkol sa pera o tulong material, pagpapatuloy niya. Ito po ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad, sa pagpapaalala sa bawat isa sa atin na kahit gaano kahirap ang buhay, lahat tayo ay may halaga at lahat tayo ay karapat-dapat sa isang masisilungan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umugong ang masigabong palakpakan. Bumaba siya ng entablado at ang unang sumalubong sa kanya ay isang maliit na batang tumatakbo. "Mama!" Ang boses ni Leo ay malinaw at puno ng pagmamahal. Yumakap ito ng mahigpit sa bewang ni Ara. Napayuko si Ara at niyakap pabalik ang bata. Ang puso niya ay tila sasabog sa kaligayahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng purong kagalakan. Lumapit si Miguel at marahang hinaplos ang buhok ng dalawa. Walang salitang kailangan. Ang kanilang mga ngangiti, ang kanilang mga tingin ay sapat na. Sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, nakatingin ang isang matandang lalaki. Si Don Ricardo de la Cruz. Mag-isa. Mas tumanda ito sa loob ng isang taon. Ang kapangyarihan sa kanyang tindig ay napalitan ng kalungkutan. Pinanood niya ang masayang tagpo, ang kanyang anak, ang kanyang apo, at ang babaeng minsan niyang hinamak. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at tila'y huli ng pagsisisi. Tahimik na umalis ang kotse, dala ang isang anino ng nakaraan. Kinagabihan, sa hardin ng kanilang bagong tahanan, naglalaro ang tatlo. Naghahabulan sila sa malambot na damuhan sa ilalim ng mga bituin. Ang tawa ni Leo ay parang musika na pumupuno sa buong paligid. Napagod si Ara at naupo sa isang duyan. Lumapit si Miguel at naupo sa tabi niya. Mula roon, pinanood nila si Leo na masayang hinuhuli ang mga alitaptap. "Masaya ka ba?" tanong ni Miguel, hinawakan ng kamay ni Ara. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga matay nagniningning pa kaysa sa mga bituin sa langit. "Sobra. Patawad ulit sa lahat," bulong ni Miguel. Umiling si Ara at inilagay ang kanyang daliri sa labi nito. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hinalikan siya ni Miguel, isang halik na puno ng pasasalamat at pangako. Hindi tulad ng halik sa bubungan na puno ng kasalanan at takot. Ito ay isang halik na nagsasabing, "Nandito na ako. Ito na ako. Totoo na to." Habang nakatingin sila sa kanilang anak, isang realisasyon ang pumasok sa isip ni Ara. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang kasinungalingan. Hindi nagsimula sa pagpapanggap. Ang kanilang paglalakbay
Ang pundasyon ng pamilyang ito, nagsimula ito sa isang payong, sa isang balot ng adobo, at sa isang pusong handang magbigay kahit halos wala nang maibigay. At sa huli, iyon lang pala ang tanging mahalaga. At dito nagtatapos ang madamdaming kwento ni na Miguel, Ara at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang biyahe rin para sa akin, isang paglalakbay na puno ng luha, ngiti, galit at sa huli ay pag-asa. Bawat salita ay isinulat ng may pag-asang sana'y maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso ng ating mga bida. Nais naming ipaalala sa pamamagitan ng kanilang istorya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat ng salapi o ng estado sa buhay. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa isang pusong marunong magpatawad, sa isang diwang handang umunawa, at sa isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok at kasinungalingan. Sana'y nag-iwan ito ng isang munting aral at inspirasyon sa inyong lahat. Ano ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Miguel at Ara? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentong muling aantig sa ating mga damdamin. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.